Ang hangin mula sa dagat ay may dalang alat at ang amoy ng pinatuyong isda, isang pamilyar na pabango sa mga malalayong nayon sa baybayin ng Batangas. Para kay Dr. Alfie Reyes, o Thea para sa mga kaibigan, ito ang amoy ng tungkulin. Ito ang amoy ng kanyang misyon. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na nagsisilbing pansamantalang klinika, abala si Thea. Ang pawis ay bahagyang namumuo sa kanyang noo, sa ilalim ng buhok niyang itim na nakatali ng simple. Ang puting uniforme niya ay hindi na kasing puti tulad kaninang umaga, pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi kumukupas. Isa-isa niyang tinatawag ang mga pasyente, isang matandang lola na may rayuma, isang batang may ubo, isang buntis na nangangailangan ng bitamina. Ito ang buhay na pinili niya. Ang magbigay lunas, ang magbigay pag-asa. Salamat po, doktora, sabi ng isang ina, karga-karga ang sanggol na ngayon ay mahimbing nang natutulog matapos suriin ni Thea. Walang anuman po, Aling Nena. Tiyakin niyo lang po na maiinom niya ang gamot sa tamang oras, sagot ni Thea. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may katiyakan. May isang klase ng kapayapaan sa ganitong pagod. Isang kapayapaan na hindi niya mahahanap sa magulong syudad ng Maynila. Dito, ang mga problema ay simple at ang solusyon ay nasa dulo ng kanyang mga daliri. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para sa susunod na pasyente, isang bahagyang kaguluhan ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang grupo ng mga mangingisda ang nag-uusap ng may pag-aalala, nakaturo sa isang direksyon malapit sa mga batuhan. At mula roon, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Hindi siya taga rito. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Thea. Ang tindig nito ay iba. Matangkad, balingkinitan ang katawan, at kahit na ang suot nitong simpleng puting t-shirt at khaki shorts, ay bakas ang isang klase ng kagaraan na hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa hangin at ang kanyang mukha. Napahinto sa paghinga si Thea. Ang kanyang mukha ay parang hinulma ng isang bihasang eskultor. Matangos na ilong, makapal na kilay at mga labing may perpektong hugis. Ngunit ang mga mata nito ang tunay na nakakuha ng kanyang pansin. Malungkot ang mga iyon. May dalang bigat na tila hindi nababagay sa ganda ng umaga. Naglalakad ito ng may bahagyang pag-ika, at doon napansin ni Thea ang dahilan ng pag-aalala ng mga mangingisda. Ang kanang kamay ng lalaki ay nakatakip sa kaliwang braso nito, at sa pagitan ng kanyang mga daliri, may umaagos na dugo. Otomatikong kumilos ang pagiging doktor ni Thea. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang first aid kit, at sinalubong ang lalaki. Anong nangyari sa inyo, sir? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na pag-aalala. Nag-angat ng tingin ang lalaki. At sa sandaling iyon, nang magtama ang kanilang mga mata, para bang huminto ang buong mundo. Ang ingay ng mga alon, ang tawanan ng mga bata, ang bulungan ng mga tao, lahat ay naglaho. Tanging ang mga mata nilang dalawa ang nag-uusap. Nakita ni Thea ang pagkagulat sa mga mata nito, na agad napalitan ng isang emosyon na hindi niya mawari. Paghanga. Pagkaakit. Nadulas ako sa mga bato, sabi nito sa wakas, ang boses ay malalim at bahagyang paos. Medyo matalas pala. Maupo po kayo, sabi ni Thea, itinuturo ang isang bangkong kahoy. Sumunod naman ito. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito mula sa sugat. Isang mahaba, ngunit hindi naman kalalimang hiwa ang tumambad sa kanya. Agad siyang nagsimulang linisin ito gamit ang antiseptiko. Hindi man lang umimik o dumaing ang lalaki. Nakatitig lamang ito sa kanya, pinapanood ang bawat galaw niya. Naramdaman ni Thea ang bigat ng mga titig nito. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kaba ng isang doktor na may hinaharap na pasyente. Ito ay iba. Mas personal. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki, binabasag ang katahimikan. Thea. Alfie Reyes, sagot niya, hindi nag-aangat ng tingin mula sa ginagawa. Kayo po? Nag-atubili ito ng isang segundo. Mars. Just Mars. Nang matapos niyang lagyan ng benda ang braso nito, nag-angat siya ng tingin. Nakangiti ito ng bahagya, at ang ngiting iyon ay tila nagbigay liwanag sa buong paligid. Nawala ang lungkot sa mga mata nito, napalitan ng isang mainit na kislap. Salamat, Thea, sabi nito. You have gentle hands. Isang dampi ng pula ang umakyat sa mga pisngi ni Thea.
Trabaho ko iyon, Mars. Natapos ang medical mission ng hapong iyon. Habang nililigpit ni Thea at ng iba pang mga voluntaryo ang kanilang mga gamit, nanatili si Mars sa di kalayuan, tahimik na nakaupo sa isang malaking bato, nakatanaw sa dagat. Tila may malalim na iniisip. Paminsan-minsan, nahuhuli siya ni Thea na nakatingin sa kanya. At sa bawat pagkakataon, isang kuryente ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nang papaalis na ang kanilang sasakyan, nilapitan siya nito. Aalis na kayo. Babalik na kami sa kabihasnan, biro ni Thea. Sayang, sabi ni Mars. I was hoping I could thank you properly. Maybe dinner. Ngumiti si Thea. May dala kaming dilata at tinapay. Pwede na ba iyon? Tumawa si Mars, isang tawang malutong at totoo. Actually, I was thinking of something better. Itinuro nito ang isang lumang bangkang demotor na nakasadsad sa dalampasigan. Ang sabi ng may-ari, pwede raw nating hiramin pansamantala. Gusto mo bang panoorin ang paglubog ng araw mula sa gitna ng dagat? May kung anong puwersa ang humila kay Thea. Ang bahagi ng utak niya na laging praktikal at maingat ay sumisigaw ng hindi. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ngunit ang puso niya, isang pusong matagal nang natutulog at nababalot ng pait ng nakaraan, ay bumubulong ng. At sa gabing iyon, sa gitna ng payapang dagat ng Batangas, sa ilalim ng kalangitang nag-aalab sa kulay kahel, pula, at lila, nakilala ni Althea Reyes si Mars. Hindi si Iggy Reyes na may pasa na responsibilidad, kundi si Thea lang. At hindi ang lalaking may malungkot na mga mata, kundi si Mars lang. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap. Sinabi ni Thea ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na espesyalista, na makapagtayo ng isang maliit na klinika para sa mga mahihirap. Isang pangarap na may mas malalim na pinaghugutan, isang lihim na hindi niya binanggit. Si Mars naman ay nagkwento tungkol sa kanyang pagkahilig sa arkitektura, sa pagbuo ng mga bagay mula sa wala. Tungkol sa pangarap niyang makagawa ng mga estrukturang hindi lang maganda, kundi may puso at nakakatulong sa mga tao. Ngunit may pait sa kanyang boses, na tila ang pangarap na iyon ay malayo nang maabot. Alam mo, Thea, sabi ni Mars, ang mga mata ay nakatuon sa papawala ng araw. Minsan, ang mga landas na gusto nating tahakin ay hindi ang mga landas na nakatakda para sa atin. We get caught up in obligations. Pero hindi ba tayo pa rin ang gumagawa ng sarili nating landas? Tanong ni Thea. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita ni Thea ang isang matinding paghanga. Sana ganyan kadali para sa lahat. Bigla, isang sigaw ang bumasag sa kanilang sandali. Doktora! Doktora Thea! Isang babae ang tumatakbo sa dalampasigan, buhat ang isang batang umiiyak. Mabilis na nag-iba ang anyo ni Thea. Ang babaeng nangangarap ay naglaho, ang doktor na handang tumulong ang bumalik. Mabilis silang bumalik sa pampang. Ang bata ay nilalagnat ng mataas. Walang pag-aalinlangan, inasikaso ito ni Thea. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tiyak at puno ng pag-aaruga. Pinunasan niya ang bata, binigyan ng gamot at kinausap ang ina ng may kahinahunan. Sa buong panahon na iyon, nakatayo lang si Mars sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Nang sa wakas ay huminahon na ang bata at nakatulog sa bisig ng ina nito, saka lang muling lumapit si Mars kay Thea. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay mas malalim pa kaysa kanina. You're amazing, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Thea. Oras na para umalis. Isang bahagi niya ang nalulungkot. Isang bahagi niya ang umaasa na makikita niyang muli si Mars. Ngunit wala ito. Tanging ang tahimik na dalampasigan at ang tunog ng mga alon ang sumalubong sa kanya. Habang isinasakay niya ang huling kahon ng gamot sa van, may napansin siyang isang bagay sa ibabaw nito. Isang kabibe. Hindi isang ordinaryong kabibe. Ito ay perpekto sa hugis, makinang na puti na may mga guhit na kulay rosas. Sa ilalim nito ay may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat kamay na maganda at formal ang nakasulat. Sana magkita tayong muli. 3 salita lamang. Ngunit para kay Thea, ang 3 salitang iyon ay may bigat na katumbas ng 1,000 pangako. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo at walang halong pag-iingat.
Hinaplos ng kanyang mga daliri ang papel, na para bang sa paghaplos na iyon ay mararamdaman niya ang init ng kamay na nagsulat nito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang karerang matagal na nitong hindi naramdaman. Tumingin siya sa paligid, sa dalampasigan, sa mga puno ng niyog, umaasang masisilayan siya kahit sa huling pagkakataon. Ngunit wala na si Mars. Naglaho na ito na parang isang panaginip. Ngunit ang kabibe sa kanyang palad at ang papel na maisulat ay patunay na totoo ang lahat. Thea, ano pa nang hinihintay mo? Aalis na tayo, sigaw ng kasamahan niya mula sa loob ng van. Tila nagising mula sa isang pagkakatulog, mabilis na itinago ni Thea ang sulat sa kanyang bulsa at mahigpit na hinawakan ang kabibe. Sumakay siya sa van at habang dahan-dahan itong umaandar palayo sa maliit na nayon, nakatanaw siya sa bintana. Ang dagat ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang mga alon ay payapang humahalik sa dalampasigan. Ang daan pabalik ng Maynila ay kasing haba pa rin ang dati, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ito mabigat sa kanyang pakiramdam. Ang pait na laging nakadikit sa kanyang puso ay tila bahagyang gumaan. Habang yakap-yakap ang kabibe sa kanyang palad, isang tanong ang umalinggaw sa kanyang isipan, isang tanong na nagbigay sa kanya hindi ng takot, kundi ng isang matamis na pananabik. Paano kung magkita nga kaming muli? Ang hangin sa loob ng opisina ni Marco Alejandro de Villa ay malamig, artipisyal, at may amoy ng mamahaling leather at lemon-scented na panlinis. Mula sa kanyang pwesto sa ika-40 palapag ng De Villa Tower, sa gitna ng Bonifacio Global City, ang buong syudad ay parang isang malawak na diorama sa kanyang paanan. Mga gusali, mga sasakyan na parang mga langgam, ang walang katapusang paggalaw ng isang syudad na hindi natutulog. Ito ang kanyang kaharian. Ang kahariang ipinamana sa kanya, ang kahariang kailangan niyang palagin. Ngunit sa mga sandaling ito, ang isip ni Mars ay wala sa mga stock market reports na kumikislap sa screen ng kanyang computer, o sa mga blueprint ng bagong condominium project na nakalatag sa kanyang malawak na lamisang gawa sa mahogany. Ang isip niya ay nasa isang lugar na malayo, isang lugar na may amoy ng dagat at may tunog ng mga alon. Dahan-dahan, binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Sa loob, sa tabi ng isang Mont Blanc na pluma at isang pares ng gintong cufflinks, ay naroon ang isang bagay na hindi nabibilang sa mundong iyon, isang maliit na batong puti na may gasgas, ang alaala ng kanyang pagkakadulas. Maingat niya itong kinuha. Ang gaspang nito sa kanyang palad ay isang matalim na paalala ng lambot ng mga kamay ni Thea nang gamutin siya nito. Ilang araw na ang lumipas mula nang umalis siya sa Batangas, ngunit ang imahe nito ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag seryoso siya, ang paraan ng pagsuklay ng kanyang mga daliri sa buhok kapag napapagod, ang ngiti niyang tila kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na silid. Sa mundong ito na puno ng pagkukunwari at mga nakatagong motibo, si Thea ay parang isang hininga ng sariwang hangin. Totoo. Walang halong biro. Napangiti si Marcy. Sa isang araw na iyon sa Batangas, mas naramdaman niya ang pagiging tao, kaysa sa lahat ng taon na ginugol niya sa pagpapatakbo ng De Villa Corporation. Sa tabi ni Thea, hindi siya ang sihi na kinatatakutan at iginagalang. Siya lang si Marcy. Isang lalaking may sugat sa braso at isang pusong tila naghahanap ng lunas. Isang kapayapaan ang bumalot sa kanya sa mga sandaling iyon, isang kapayapaang ngayon ay desperado niyang hinahanap-hanap sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang opisina. Sana magkita tayong muli. Ang mga salitang isinulat niya sa papel ay hindi lang basta isang magandang paalam. Ito ay isang panalangin. Isang pangako sa sarili. Ang marahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Tanging isang tao lamang ang pumapasok sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Marco. Ang boses ng kanyang ina, si Dona Esmeralda de Villa, ay kasing talim at kasing kinis ng diamante. Pumasok ito, suot ang isang navy blue na power suit, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang bawat galaw ay may kalkuladong bigat ng kapangyarihan. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa, ang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya, pagkatapos ay sa batong hawak niya. Mabilis na isinara ni Mars ang kanyang palad at ibinalik ang bato sa drawer. Inaasahan kong hindi ka naglalaro sa oras ng trabaho, anak, sabi ni Doña Esmeralda, may bahid ng panunuya sa kanyang boses.
Ang mga De Los Reyes ay naghihintay ng ating desisyon para sa joint venture sa Cebu. At ang board ay nagtatanong tungkol sa quarterly report. Tumayo si Mars, hinarap ang ina. Ang kapayapaang dala ng alaala ni Thea ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat ng responsibilidad. I'm handling it, Mama. Everything is under control. Dapat lang, sagot ng Donya, lumapit ito sa bintana at tumingin sa syudad sa ibaba. Ang pangalang De Villa ay hindi itinayo sa mga pangarap at paglalaro. Itinayo ito sa dugo, pawis at matatalinong desisyon. Isang maling hakbang mo lang, Marco, at lahat ng pinaghirapan ng iyong ama ay maaaring maglaho. Ito na naman sila. Ang walang katapusang paalala tungkol sa tungkulin. Sa legasya. Sa pangalan. Napabuntong hininga si Mars. I know is the responsibilities. Humarap sa kanya si Doña Esmeralda, at sa isang saglit, nakita ni Mars ang isang kislap ng kalambutan sa mga mata nito, na agad ding nawala. Mabuti kung ganun. Tandaan mo, ikaw ang kinabukasan ng pamilyang ito. Walang puwang para sa kahinaan. O para sa mga distraksyon. Nang makaalis na ang kanyang ina, naiwan si Mars na nakatayo, ang katahimikan ng opisina ay tila mas nakakabingi. Distraksyon. Ganoon ba si Thea? Isang distraksyon. O siya ba ang paalala ng isang buhay na posible niyang makamit, kung hindi lang siya isang De Villa? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi. Hindi siya isang distraksyon. Siya ay isang pag-asa. Pinindot niya ang intercom. Miguel, pumasok ka. Agad na pumasok ang kanyang tapat na executive assistant, si Miguel. Yes, Sir Mars. May ipapahanap ako sa'yo, sabi ni Marcy, sinubukang panatilihing formal at walang emosyon ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay kumakabog. Isang doktor. Ang pangalan niya ay Ike Alfe Reyes. Huli kaming nagkita, parte siya ng isang medical mission sa Batangas. Malamang, nagtatrabaho siya sa isang pampublikong ospital dito sa Maynila. I need you to find her. Find everything you can about her. Bahagyang nagulat si Miguel, ngunit agad ding naging propesyonal. Masusunod po, sir. Alve Reyes. Huwag mong ipapaalam kahit kanino. Lalo na kay Mama, dagdag ni Mars. Understood, sir, sagot ni Miguel bago tahimik na lumabas. Naiwan si Mars na nakatitig sa telepono. Isang hakbang ang nagawa na. Isang hakbang palapit sa kanya. Isang hakbang palayo sa landas na itinakda ng kanyang ina. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang magulo at maingay na koridor ng Philippine General Hospital, si E. Alfe Reyes ay humihigop ng malamig ng kape mula sa isang styrofoam cup. 24 na oras na siyang gising. Ang puting uniforme niya ay lukot na, at may mansa ng kung ano sa may balikat. Napapikit siya, sinasandal ang ulo sa pader. Ang pagod ay gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng pagod, may isang bagay na nagpapangiti sa kanya. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, kinuha niya ang isang perpektong hugis na kabibe. Hinaplos niya ang makinis nitong ibabaw. Agad, ang ingay ng ospital ay napalitan ng tunog ng mga alon. Ang amoy ng antiseptiko ay napalitan ng amoy ng dagat. Mars. Ang alaala ng lalaking iyon ang nagsisilbi niyang lakas sa mga oras na ito. Ang pangako ng Maynila. Isang pangakong maaaring hindi naman talaga umiiral, ngunit sapat na para bigyan siya ng pag-asa. Ibinalik niya ang kabibe sa kanyang bulsa, na parang isang sikretong kayamanan. Oras na para harapin muli ang realidad. Kinahapunan, muling pumasok si Miguel sa opisina ni Mars. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mababakas na emosyon. Sa kanyang kamay, may dala siyang 2 folder. Isang manipis na kulay beige at isang makapal na kulay itim. Agad na tumayo si Mars. Nahanap mo na ba siya? Opo, sir, sabi ni Miguel, inilapag ang manipis na folder sa mesa. Alve Reyes. Currently a medical resident at IF. Nakatira sa isang apartment sa Quezon City kasama ang kanyang ina. Iyon po ang laman ng folder na iyan, sir. Basic information. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Mars. Abot kamay na niya. Aabutin na sana niya ang folder nang pigilan siya ng boses ni Miguel. Sir, may isa pa po. Doon lang napansin ni Mars ang itim na folder.
Mas luma ito at may mga marka ng paglipas ng panahon. Ano yan? Tanong niya, ang kanyang atensyon ay nasa beige folder pa rin. Habang hinahanap ko po ang impormasyon tungkol kay Reyes, lumabas po ang pangalan ng kanyang pamilya sa ating mga lumang legal files. Routine background check lang po, paliwanag ni Miguel, ang kanyang boses ay maingat. It seems may kaso po na isinampa ang pamilya Reyes laban sa De Villa Corporation years ago. Parang isang baldeng may yelo ang ibinuhos kay Mars. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa beige na folder patungo sa itim. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Tungkol saan ang kaso, tanong niya, ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Inilapit ni Miguel ang itim na folder. Sa takip nito, nakasulat sa malalaking titik, si Verano Estates Demolition, Civil Case A, 481208. Plaintiff, T. Reyes Family. Verano Estates. Ang pangalang iyon ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang proyektong matagal na niyang sinubukang kalimutan. Isang bihag ng kanyang konsensya. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Mars ang folder. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, may larawan ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang batang babae na may mahabang buhok at malaking ngiti. Sa ilalim nito ang pangalan, Althea Reyes. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang estranghero sa dalampasigan ang doktor na may mabait na mga mata ay ang batang babae mula sa litratong iyon. Ang anak ng pamilyang winasak ng sarili niyang pamilya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena, ang sigawan, ang iyakan, ang tunog ng makinang sumisira sa mga bahay, at ang imahe ng isang lalaking nakahandusay sa lupa. Ang pangako ng Maynila ay biglang naging isang bangungot. At sa sandaling iyon, alam ni Marco de Villa na ang babaeng nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay siya ring babaeng may karapatang kamuhian siya habang buhay. Sa loob ng ilang taon, ang buhay ni Althea Reyes ay umikot lamang sa dalawang bagay, ang ospital at ang kanilang maliit na apartment. Ang kanyang mga gabi ay karaniwang ginugugol sa pagbabasa ng medical journals o sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit ngayong gabi, iba. Ngayong gabi, may kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Ang isusuot niyang damit ay isang simpleng navy blue na bestida na hiniram pa niya sa kanyang kaibigan, ngunit para kay Thea, pakiramdam niya ay suot niya ang pinakamarangal na gown. Nakatayo siya sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Bahagya siyang naglagay ng kolorete sa labi at inayos ang kanyang buhok, hinayaan itong lumugay sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi siya si Iggy Reyes na pagod at puyat. Siya si Thea. Hoy, anong ngiti yan? Tukso ng kanyang kaibigang si Carla, habang inaayos ang hikaw nito. Parang may hinihintay na prinsipe, ah. Ngumiti lang si Thea, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng isang sikretong pag-asa. Kinuha niya ang kanyang maliit na pitaka. Bago ito isara, sinilip niya ang loob. Nandoon, ligtas at nakatago, ang isang perpektong kabibe. Ang paalala ng isang hapon sa Batangas. Ang simbolo ng isang pangako. Ang pangako ng Maynila. Sino nga ba ang niloloko niya? Umaasa siya. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso, ang bahaging matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng sama ng loob at tungkulin, ay umaasang baka sakali, sa isang milagro, sa isang syudad na may milyon-milyong tao, ay muli silang pagtagpuin ng tadhana. Ang Grand Ballroom ng isang marangyang hotel ay puno ng mga taong importante. Mga doktor, mga administrador ng ospital, mga pilantropo at mga negosyante. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne, ng mahinang tugtugin ng isang string quartet, at ng halakhakan ng mga taong sanay sa ganitong klaseng pagtitipon. Para kay Thea, ito ay isang ibang mundo. Isang mundong malayo sa amoy ng antiseptiko at sa mga pasilyo ng ihi na puno ng daing at pag-asa. Ang gabi pong ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa kabutihang loob ng ating mga taga-suporta, sabi ng hospital director sa entablado, ang boses ay umalinggaw sa buong ballroom. Ang ating bagong pediatric wing ay isang pangarap na malapit ng matupad, salamat sa isang pamilyang laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti si Thea. Ito ang dahilan kung bakit siya narorito. Para sa mga bata. Para sa mga pasyente. At ngayong gabi,
Pagpapatuloy ng direktor, nais naming bigyan ng natatanging pagkilala ang taong nasa likod ng pinakamalaking donasyon na natanggap ng ating ospital sa kasaysayan nito. Isang batang leader, isang visionary, ang ihisi ng isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa. Ladies and gentlemen, please welcome ang ating panauhing pandangal. Huminto ang mundo ni Thea. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa isang pamilyar na tunog. Isang apelyido. N. Marco Alejandro de Villa. De Villa. Ang apelyidong iyon ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naging isang malayong ugong. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay tila naging mga mapanuksong halakhak. Parang may yelong gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi. Hindi maaari. Isang masamang biro. Isang pagkakataon lamang. Maraming De Villa sa mundo. Ngunit nang umakyat sa entablado ang lalaki, sa ilalim ng liwanag ng spotlight, gumuho ang lahat ng kanyang pagtanggi. Siya nga. Ang matangkad na tindig. Ang buhok na bahagyang magulo sa isang eleganteng paraan. Ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng hiwaga at isang bakas ng kalungkutan na nakita niya sa dalampasigan. Ang lalaking nagngangalang E. Marcy ay nakatayo roon, suot ang isang mamahaling itim na suit, mukhang isang Diyos mula sa ibang mundo. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kabibe. Ang lalaking nagpatibok muli sa kanyang puso. At siya rin ang isang De Villa. Isang kidlat ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Ang sigawan. Ang pagmamakaawa ng kanyang ina. Ang galit sa mukha ng kanyang ama habang hinaharangan ang isang dambuhalang bulldozer. At sa gilid ng bulldozer, malinaw na malinaw, ang logo na sumira sa kanilang buhay, isang nakaistilong letrang E at E na magkapatong. De Villa Corporation. At pagkatapos ang tunog. Ang nakakabinging tunog ng pagbagsak. Hindi ng kanilang bahay, kundi ng katawan ng kanyang ama sa lupa. Ang lalaking nasa entablado ay nagsasalita. May sinasabi ito tungkol sa responsibilidad ng mga may kakayahan na tulungan ang mga kapuspalad. Tungkol sa pag-asa. Tungkol sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit wala nang naririnig si Thea. Ang boses nito, ang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngayon ay lason. Bawat salita ay isang insulto. Bawat ngiti ay isang sampal. Ang lalaking ito, na nakatayo roon at tinatanggap ang papuri ng lahat, ay nabubuhay sa karangyaan na itinayo mula sa mga wasak na pangarap ng mga taong tulad nila. Mula sa buhay ng kanyang ama. Natapos ang talumpati. Nagpalakpakan ang mga tao. Bumaba si Marcy sa entablado at agad pinalibutan ng mga importanteng panauhin na bumabati sa kanya. Tumingin ito sa paligid, tila may hinahanap. At pagkatapos, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Thea ang pagbabago sa mukha nito. Ang pormal na ngiti ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng isang liwanag ng tunay na kagalakan. Ngumiti ito, ang ngiting nakita niya sa Batangas. Ang ngiting nangako sa kanya ng isang bagong simula. At sa sandaling iyon, ang pagkabigla ni Thea ay naging apoy. Isang nagangalit na apoy ng galit. Ng put. Paano niya nagawa? Paano niya nagawang umiti sa kanya ng ganoon? Ang lahat ba ng iyon ay isang malaking kasinungalingan? Isang laro para sa isang mayamang lalaki na nababagot. Nagsimulang maglakad si Thea. Hindi ito isang mabilis na lakad. Ito ay mabagal, kalkulado, bawat hakbang ay may bigat ng 10 taon ng sakit at pagtitiis. Ang mga tao ay tila nagbibigay daan sa kanya, marahil ay nararamdaman ang lamig na nagmumula sa kanya. Nakita siya ni Mars na papalapit. Ang ngiti nito ay lalong lumawak at nagsimula itong humakbang palapit sa kanya, papalayo sa mga bumabati. Betty. Narinig niyang binanggit nito ang kanyang pangalan, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang saya. Ngunit nang makalapit na siya, nang makita nito ang kanyang mga mata, ang ngiti sa mukha ni Mars ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. Huminto si Thea sa mismong harapan niya, 1 pulgada na lang ang pagitan. Ang quartet ay tumutugtog pa rin. Ang mga tao sa paligid nila ay nagbubulungan, nagtatawanan. Ngunit sa maliit na espasyo sa pagitan nilang dalawa, ang hangin ay mabigat at puno ng kuryente.
Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang minsan niyang hinangaan, ngayon ay gusto niyang dukutin. At sa isang boses na malamig, malinaw, at sapat na malakas para marinig ng mga taong pinakamalapit sa kanila, nagsalita si Thea. Kasiyahan mo bang makita ang mga taong winasak ng pamilya mo? Ang mga salita ni Thea ay umalinggaw sa isipan ni Marco na parang isang basag na plaka, paulit-ulit, bawat ulit ay mas masakit. Kasiyahan mo bang makita ang mga taong winasak ng pamilya mo? Ang biyahe palayo sa hotel ay malabo, isang pagkakasunod-sunod ng mga ilaw trapiko at mga busina na hindi niya tunay na naririnig. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng mga mata ni Thea. Ang mga matang minsan ay puno ng paghanga at kislap sa dalampasigan ng Batangas, ngayon ay naging dalawang itim na balon ng purong puot. At sa kaibuturan ng mga matang iyon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang halimaw. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makausap si Thea. Kailangan niyang ipaliwanag. Kahit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag ang isang dekada ng kasalanan? Paano mo hihingin ang tawad para sa isang buhay na nawala? Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang lugar na hindi niya inaasahang pupuntahan. Sa harap ng magulo at malawak na Philippine General Hospital. Ang matinding pagkakaiba ng mundong ito sa kinang ng hotel na pinanggalingan niya ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Dito, ang bawat pasilyo ay may kwento ng sakit at pakikibaka. Dito nagtatrabaho si Thea. Dito siya nagbibigay lunas, habang ang pamilya ni Mars ay nagbibigay ng pasakit. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa isang tabi, hindi alintana kung bawal man ito. Bumaba siya, ang kanyang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay tila isang costume na hindi nababagay sa lugar. Agad siyang pumasok, ang puso niya ay kumakarera. Nasaan si Iggy Reyes? Alve Reyes. Kailangan ko siyang makausap, tanong niya sa unang nurse na nakita niya. Ang kanyang boses ay mas desperado kaysa sa inaasahan niya. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang naligaw na nilalang. Sino po sila? May appointment po ba kayo? Hindi, pero importante ito. Mars? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanya. Si Carla, ang kaibigan ni Thea na nakasama nito sa gala. Nakatayo ito roon, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Carla, ang boses ay malamig. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong eksena kanina? Carla, please, pagmamakaawa ni Mars, isang emosyon na hindi niya madalas gamitin. Kailangan ko lang siyang makausap. 5 minuto lang. Para ano? Para saktan siya ulit, tumawa si Carla ng walang saya. Umalis ka na. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ikaw ang huling tao na gusto niyang makita sa mundong ito. Pero hindi niya naiintindihan. Ang alin ang hindi niya naiintindihan, sigaw ni Carla, sapat na para mapatingin ang ilang dumadaan. Na ang pamilya mo ang dahilan kung bakit namatay ang tatay niya. Na lumaki siyang walang ama at may inang nagkakasakit dahil sa depresyon. O baka ang hindi niya naiintindihan ay kung paano mo nagawang magpanggap na ibang tao at paikutin ang ulo niya. Alin doon, Jim de Villa. Bawat salita ni Carla ay isang suntok sa sikmura ni Mars. Walang siyang maisagot. Dahil lahat ng iyon ay totoo. Please sabihin mo lang sa kanya na nandito ako, sabi niya sa huling pagkakataon, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Umiling si Carla. Ayaw kanyang makita. At sa mga salitang iyon, tinalikuran na siya nito at naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo roon, talunan at walang magawa. Bumalik si Mars sa kanyang kotse. At sa sandaling isinara niya ang pinto, ang kalangitan, na para bang nakikisimpatya sa kanya, ay nagsimulang umiyak. Bumuhos ang malakas na ulan, ang bawat patak ay tila isang martilyo na pumupukpok sa bubong ng kanyang sasakyan, sa kanyang bago, sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umalis. Nananatili siyang nakaupo roon, nakatitig sa entrance ng ospital. Baka sakaling magbago ang isip nito. Baka sakaling lumabas ito. Sa loob ng ospital, mula sa bintana ng isang silid sa ikalawang palapag, nakatayo si Thea. Pinapanood niya ang itim na kotse sa labas. Pinapanood niya ang lalaking nasa loob nito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay nagdurugo. Nakita niya ang pag-uusap nila ni Carla.
Nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Mars. Isang maliit na bahagi niya ang gustong bumaba at pakinggan siya. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasugatan at nagalit, ay hindi siya hinayaan. Tumalikod siya mula sa bintana, ang kanyang puso ay kasing bigat ng kalangitan sa labas. Isang oras ang lumipas. 2. Ang suit ni Mars ay hindi na presko. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang nagulo na sa paulit-ulit na pagsuklay ng kanyang mga daliri. Sumuko siya. Pinaandar niya ang kotse at umalis. Ang De Villa Mansion ay tahimik nang dumating siya. Ang katahimikan ay nakakabingi, mas malakas pa sa sigawan. Alam niyang may naghihintay. At hindi siya nagkamali. Sa sala, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Esmeralda. Sa maliit na mesang katabi nito, may isang tasa ng tsaa at isang folder. Isang folder na hindi niya pa nakikita dati. Magandang gabi, Marco, bati nito, ang boses ay kalmado na nakakatakot. I trust you had an eventful evening. Hindi sumagot si Mars. Dumiretso siya sa minibar at nagsali ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Inaayos mo ba talaga ang mga problema, o lalo mo lang ginugulo? Pagpapatuloy ng kanyang ina. You brought ghost from our past back into our lives. Isang pagkakamali na akala ko ay matagal nang nakabaon. Hindi siya pagkakamali, sagot ni Marcy, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa ina. Talaga, tumawa si Doña Esmeralda, isang tawang walang kagalakan. Isang walking lawsuit, isang banta sa reputasyon natin, at sa tingin mo hindi siya pagkakamali. Ipinahanap ko na ang lahat tungkol sa kanya. Itinuro nito ang folder. Alve Reyes. Anak ni Arturo Reyes. Ang matigas ang ulo na foreman na iyon. At ang ina may sakit sa puso. Anong tingin mo, Marco? Na maaari kang makipaglaro sa apoy at hindi masunog? Humarap si Marcy, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ito laro, Mama. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Tumayo si Doña Esmeralda, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Pag-ibig. Walang puwang para dyan sa mundo natin. Ang pag-ibig ay isang kahinaan. Isang distraksyon na sisira sa lahat ng ating pinaghirapan. Itigil mo na ang kahibangang ito bago pa mahuli ang lahat. At kung ayaw ko, hamon ni Mars. Lumapit ang Donya sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, ngunit ang mga daliri nito ay malamig. Wala kang pagpipilian, anak. Dahil ako, bilang ina mo, ay gagawin ang lahat para protektahan ka. Kahit pa mula sa sarili mo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mars. Ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya, pabalik sa isang araw na matagal na niyang gustong kalimutan. Nasa isang air-conditioned na trailer siya, isang batang-batang manager na pawis sa kaba. Sa labas, naririnig niya ang ingay. Ang sigawan. Ang tunog ng mga martilyo at ang pag-iyak ng mga bata. Sa telepono, kausap niya ang kanyang ina. Ma, hindi natin pwedeng gawin to. May mga tao pa, sigaw niya. Ang sagot sa kabilang linya ay malamig at walang awa. Proceed as planned, Marco. We have a deadline. Pagkatapos, nakita niya ito sa bintana. Isang lalaki, si Arturo Reyes, na matapang na nakatayo sa harap ng isang bulldozer. Ang pagtatalo. Ang tulakan. At ang biglaang pagbagsak ng lalaki. Ang huling nakita niya ay ang mukha ng isang batang babae na sumisigaw, ang mukha ni Thea. Napabalikwas ng bangon si Marcy, humihingal, ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Ang konsensya ay isang halimaw na walang tulugan. Kinabukasan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya susukuan si Thea. Gagawa siya ng paraan. Susulatan niya ito. Isang mahabang liham. Ipapaliwanag niya ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang takot, ang kanyang nararamdaman. Ito na ang huling barahan niya. Ngunit habang papasok siya sa kanyang opisina para simulan ang kanyang liham, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang silid, kausap ang isang tauhan nito sa telepono. Gusto kong maintindihan niya kung saan siya lulugar, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay matamis na mailason. Padalhan mo siya ng isang munting paalala. Isang bagay na personal. Nanlamig ang buong katawan ni Mars. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakabukas na pinto.
Nakita niya ang kanyang ina na nakatingin sa screen ng tablet nito. At sa screen, isang litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Thea, nakangiti sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas. Siguraduhin mong matatanggap niya ang mensahe, utos ng Donya bago ibaba ang telepono. Napatayo si Mars na parang isang estatwa. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang planong magsulat ng liham ay naglaho. Isang mas malaking takot ang pumalit. Hindi na ito tungkol sa paliwanag. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay naging isang banta. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang pagtatangkang ayusin ang nakaraan ay ang mismong bagay na maglalagay sa buhay ni Thea sa kapahamakan. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga tungkulin. Ibinuhos ni Thea ang kanyang sarili sa trabaho, umaasang sa pagod at sa walang katapusang agos ng mga pasyente, makakalimutan niya. Ngunit ang alaala ay parang isang multo, laging nagpaparamdam sa mga sandali ng katahimikan. Ang mukha ni Mars sa entablado. Ang pangalan ng pamilya de Villa. Ang sakit sa mga mata ng kanyang ina noong araw na iyon. Nakatanggap siya ng isang sobreng walang pangalan ng nagpadala. Sa loob, isang litrato. Sila ni Mars sa Batangas, nakangiti, ang papalubog na araw ay isang saksi sa kanilang panandaliang kaligayahan. Sa likod, may nakasulat na salita sa makinilya, layuan mo siya. Hindi na siya nagulat. Galit. Takot. Put. Ang mga emosyong iyon ang naging kalasag niya. Itinapon niya ang litrato, ngunit hindi ang imahe nito sa kanyang isipan. Isang gabi, umuwi si Thea na pagod mula sa isang 36 oras na duty. Ang tanging gusto niya ay maligo at matulog. Ngunit pagpasok niya sa kanilang maliit na apartment, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririnig niya ang tunog ng telebisyon o ang radyo. Ngayon, wala. Naabutan niya ang kanyang ina, si Aling Elena, na nakaupo sa kanilang lumang sopa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang dyaryo. Ang mukha nito ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Ma! Ayos lang po kayo, nag-aalalang tanong ni Thea, mabilis na lumapit. Dahan-dahang itinaas ni Aling Elena ang kanyang tingin. Sa mga mata nito, nakita ni Thea ang isang takot na matagal na niyang hindi nakikita, ang takot mula sa nakaraan. Inilapag nito ang dyaryo sa mesa. Nasa front page ng lifestyle section ang isang malaking litrato. Si Marco de Villa, ang kipilantropo ng taon na nag-aabot ng tseke sa direktor ng Ang ngiti nito sa litrato ay ang parehong ngiti na nakita niya sa Batangas. Ang ngiting nagpangako sa kanya ng kung ano. De Villa D. Bulong ni Aling Elena, ang pangalan ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Bakit may litrato ka kasama ang isang De Villa, anak? Naramdaman ni Thea na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tinutukoy ng ina ay ang maliit na group picture sa ibaba ng article, kasama ang ilang mga doktor mula sa FE na dumalo sa gala. At nandoon siya, ilang tao lang ang pagitan mula kay Mars. Ma, kasama po yan sa trabaho, isang charity event lang po ng ospital. Nagsimulang magpaliwanag si Thea. Trabaho, tumaas ang boses ni Aling Elena, isang bagay na bihira nitong gawin. Yan din ang sinabi ng tatay mo. Trabaho lang to, Elena. Karapatan natin to. At anong nangyari? Kinuha nila siya sa atin, Thea. Ang pamilyang yan. Sila ang pumatay sa tatay mo. Tumayo si Aling Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at sakit. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba ang pagmamakaawa natin? Ang pagbagsak ng tatay mo? At ngayon, nakikita kitang nakangiti malapit sa isa sa kanila? Bakit, anak? Bakit? Bawat salita ng kanyang ina ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Thea. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Paano niya ipapaliwanag ang lalaking tinawag na Marcy na hindi niya alam na isang De Villa? Magmumukha siyang tanga. Magmumukha siyang isang traidor sa alaala ng kanyang ama. Ma, hindi po ganon. Wala po kaming relasyon, sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay basag na. Huwag mong hayaang sirain ka rin nila, Thea, humagulgol si Aling Elena, napahawak ito sa kanyang dibdib. Huwag mong ibigay sa kanila ang isa pa sa atin. Pakiusap, anak ti.
Biglang napansin ni Thea ang pagbabago sa paghinga ng ina. Naging mabilis ito at hirap. Ang pamumutla nito ay lumala. Ma, sigaw ni Thea, ang pagiging anak ay napalitan ng pagiging doktor. Mabilis niyang inalalayan ang ina pabalik sa sopa. Huminga po kayo ng malalim, makalma lang po. Ang sakit sa puso ni Aling Elena, na matagal nang kontrolado, ay muling umatake dahil sa matinding emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang kinukuha ang gamot ng ina. Sa sandaling iyon, ang galit niya kay Mars de Villa ay naging isang napakalaking bato ng pagkamuhi. Ito ang epekto niya sa kanilang buhay. Isang laso na patuloy na nananalaytay.